Dear Jane, bago kita nakilala, akala ko simple lang ang buhay. Maging masaya ka lang, ayos na. Basta buhay ka, ayun na yun. Ang sad ng life ko, no? Pero nung dumating ka, binigyan mo ng ibang kulay ang saya na yon. Hindi mo lang binago ang araw ko. Binago mo ang buhay ko. You are my first love and my first at everything. Ikaw ang babaeng tinuruan ako na mangarap ng mas malaki. Ang unang taong nagpa-realize sa akin na ang buhay ay puno ng kulay at magagandang bagay. Hindi ko may papangako na magiging perpekto akong asawa. Magkakamali ako. Pero syempre, hindi kita ipagpapalit sa iba. Ikaw lang ang babaeng mahal na mahal ko eh. Soulmate kita. Pipiliin kita araw-araw. Sa mga araw na masaya tayo. Sa mga araw na pagod tayo. Sa mga araw na parang gusto na nating sumuko. Ipinapangako ko na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Hanggang sa tumanda tayo, hanggang sa pumuti ang buhok natin, hanggang sa dumating ang araw na wala na tayong lakas maglakad at magkahawak na lang tayo ng kamay. Ikaw lang, Jane. Kung may bagay na sigurado ako, ito na yon, ang makasama ka, tayo, at ang bubuin nating pamilya. Kayo ang magiging tahanan ko. Mahal na mahal kita, my love, Jane. Ito ang pangako ko sa aking asawa nang kinasal kami. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Lance. At ito ang aking confession diary. I don't know, man. You know what? You're weird. That lighthouse is so old. Pinag-iba na nga yun ng gobyerno kasi hindi naman na gumagana yung ilaw doon. Nakaka-distract daw kasi ito sa ibang barko na naglalayag sa isla. Tapos ikaw, bibilihin mo. Ano naman ang gagawin mo doon? Halata ko ang pagkailang sa kausap ko. Ang kaibigan kong si Bruce ang kausap ko sa telepono. May gusto kasi akong bilhin na old lighthouse na nakatayo sa property niya. Paparenovate ko. Doon ako titira. Nababaliw ka naman. I know it still hurts. Friend ko rin si Jane pero wag mong isarado ang sarili mo sa mundo. 3 million for that old lighthouse. Agad kong alok. Narinig ko ang pagsinghal niya sa kabilang linya. Naku, ikaw talaga. Kung di mo lang kailangan ng halaga na yan, di talaga ako makikipag-deal sa'yo. Alam ko na ang balak mo, Lance. Umayos ka, Brad. Pagbigyan mo na ako, Brad. I need to breathe. Ang boses ko ay puno ng pagpipilit. Ayos, bahala ka nga. I let my attorney process everything for you. Nasa business trip ako. Okay, bro. I wear the money as soon as possible. I want that lighthouse. Yeah, whatever. Bye, man. Pagkatapos ng tawag na yon, nakatanggap na ako ng tawag mula sa attorney ni Bruce. Linggo lamang ang nagdaan, mabilis na napasa sa akin ang lighthouse. Nang makarating ako sa Bahia de Lucero, sinalubong ako ng amoy ng dagat at malamig na hangin. Maliit lang ang baryong yun at halos magkakakilala ang lahat ng tao. Sa pinakadulo ng bangin, nakatayo ang lumang lighthouse na ngayon, pag-aari ko na. Mula sa malayo, mukhang maayos pa ang lighthouse, matibay pa ang pader, at nakatayo pa rin sa dulo ng bangin na parang matagal nang nagbabantay sa dagat. Pero nang lumapit ako, Bruce, you son of a... Hindi ko na naituloy ang mura ko nang paghawak ko sa doorknob
ay nahulog ito at sabay na bumigay ang main door. At nang humangin ng malakas, biglang may naglaglagan na salamin. Nang makapasok ako, nakita ko ang kahoy ay halatang inaanay na. At sa loob, parang may 10 bagyong dumaan sa loob ng ilang taon. May mga lumang lubid, kalawanging bakal, at alikabok na parang panahon pa ni Kopong-Kopong. Napailing ako habang nakatingala sa tuktok ng parola. 3 million. Bulong ko sa sarili ko. Napabuntong hininga ako at nasapu ko pa ang noo ko. Hindi lang renovation ang kailangan nito. Nilibot ko muli ang mga mata ko. Pero sa kabila ng wasak-wasak na lugar, napangiti pa rin ako ng bahagya. Bigla kong naalala si Jane, ang asawa ko. Noong nabubuhay pa siya, isang gabi habang nanonood kami ng documentary tungkol sa mga lighthouse, sinabi niya sa akin, "Ang romantic siguro tumira sa lighthouse, no, love? Yung tahimik lang. Dagat lang yung kaharap mo. Tayo lang dalawa." Noon, tinawanan ko lang siya. Pero ngayon, nakatayo ako sa harapan ng isang lumang lighthouse. Pangarap mo to, Jane. 3 taon na rin, simula nang iwan mo ako. Bulong ko habang nakatingin sa dagat. Hinawakan ko ang kalawangin na rehas ng hagdan. Napabuntong hininga ako. Pero gagawin ko pa rin, para sa pangako. May nakita naman akong batang lalaking tumakbo. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko kasi baka namamalikmata lang ako. Nag-aalangan pa akong sundan kasi baka alam mo na, baka multo. Pero hindi naman ako takot sa multo. Kaya kinuha ko ang isang kahoy na 2x2 at gagamitin kong pamalo kung sakaling multo. Tiningnan ko pa ng masama ang hawak ko. Wala na sa isip ko na tatagos lang ang 2x2 kapag ipinalo ko sa multo. Nanginginig ang mga tuhod kong nilapitan ang pinagtakbuhan ng batang nakita ko. May naririnig din akong kaluskos. Akmang papaluin ko na yung bata nang lumingon ito sa akin at nagkatitigan kami ng matagal. Doon ko na-realize na hindi ito multo. Buhay na bata ito. Pero bakit may batang naglalaro rito? Masyadong delikado. Binaba ko ang kahoy na dala ko kanina. Bumalik naman ang bata sa ginagawa niya. Nagguguhit ito ng mga larawan gamit ang iba't ibang kulay ng chalk sa dingding. At hindi yun basta drawing na pangbata na stickman. Isa itong chalk mural na ang theme ay Under the Sea. Hey, little man. You draw this? Pero hindi ito lumingon sa akin. Nagpatuloy lang ito sa ginagawa niya. Bata, hindi ka pwede rito. Bukod sa private property na ito, masyadong delikado rito. Hindi ito muling sumagot. Hahawakan ko sana ang bata nang may narinig akong boses ng babae. "Finn, anak, nariyan ka ba?" Lumingon ako sa may boses at doon ko siya nakita. Isang babae ang papalapit sa amin. Bahagyang hinihingal na parang kanina pa naghahanap. Nakasuot siya ng simpleng dilaw na dress na hinahampas ng hangin mula sa dagat. Nakapusod ang mahaba niyang buhok at may kaunting harina pa sa pisngi niya na tila hindi niya napansin. "Finn!" Muli niyang tawag. Bigla namang napatingin sa kanya ang batang nasa harapan ko. Yun pala ang pangalan ng bata. Lumapit ang babae sa amin at agad nitong hinawakan sa balikat ang bata. "Naku anak, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang pupunta rito? Delikado rito." Hindi sumagot ang bata. Patuloy lang siya na nagkukulay gamit ang chalk sa dingding.
Napakamot ako sa batok ko. Sa tingin ko, okay lang naman siya. Nagdodrawing lang siya. Doon lang ako tuluyang tiningnan ng babae. At ngumiti pa ito sa akin. At natigilan ako. Dahil mas maganda siya sa malapitan. Hindi siya yung tipong nakakahingang ganda na parang artista. Pero may kung anong kakaiba sa kanyang ngiti. Yung klase ng ngiti na parang kaya mong paniwalaan na magiging okay ang lahat. Hello? Mahinang kaway niya. Napatingin siya sa paligid at saka muling napatingin sa akin. Kayo po ba ang may-ari ng lighthouse? Matipid akong tumango at nakangiti pa rin ito sa akin. Kaya matipid din akong ngumiti. Ako si Lance. Iniabot ko ang kamay ko. Ngumiti siya ng mas maliwanag. Inabot niya ang kamay ko at mabilis na nakipagkamay na kumalas din naman kaagad. I'm Felicity and this is Finn. Pakilala niya sa bata at hinaplos ang buhok nito saka hinalikan sa tuktok nito. May bake shop and coffee shop ako malapit sa town hall. Punta ka. Do you serve the best coffee? Of course. I use the best Arabica coffee bean in Benguet and Sagada. Alright, sure. Nilibot niyang muli ang mga mata niya sa paligid. Alam mo, this place, madalas kaming maglaro rito ng mga bata pa kami. Mabuti naman may magpaparenovate na rito at mag-aalaga. Ngayon, na-confirm ko na yung sinasabi ng mga kapitbahay. May mayamang baliw daw na bumili ng sirang lighthouse na to. Kaya, masaya na ako. Maiiyak na sana ako dahil sa nostalgic na kwento ni Felicity. Ang kaso, umurong ang luha ko at napabunghalit ako ng tawa. Wow, ang ganda ng first impression ko sa baryo. Napakamot naman siya sa ulo at natawa rin. Ay sorry, hindi ko sinabing baliw ka ha. Yun lang talaga yung chismis. Hindi ko namalayan na nagtama ang mga mata namin at napatigil kami sa pagtawa. Kaya may sandaling katahimikan. Napukaw ang aming atensyon nang magsalita si Finn. Ma? Pareho kaming napatingin kay Finn. Tinuro niya ang drawing niya sa dingding. Isang malaking lighthouse sa gitna ng dagat. Wow, ang ganda naman yan anak. Muli siyang tumingin sa akin. Pasensya ka na talaga ha. Mahilig kasing mag-explore yung anak ko. Ayos lang. Alis na kami Lance. Nice meeting you and welcome sa Bahia de Lucero. Visit kami minsan sa shop. Ngumiti ako ng malapad. Yes, I will. And thank you sa pag-welcome. Sinimulan ko ang pag-renovate ng lighthouse. Maayos naman ang gawa ng mga na-hire ko. Kaya unti-unting nabubuhay ang lugar. Madalas rin akong bumisita sa shop ni Felicity. At totoo nga yung sinasabi niya. Masarap ang kape niya. Pati ang kanyang cheese roll na bagay ka-partner ng kape. Nalaman ko rin na may autism si Finn. Kaya hindi ito nagsasalita. Pero sobrang genius nito pagdating sa pagpipinta. Kaya nakaisip ako ng ideya. Isang beses, may dala akong mga art materials para kay Finn. Gusto kong makuha ang loob ng bata. Nadatnan ko naman na sinusumpong si Finn nang magtungo ako sa shop ni Felicity. I want lighthouse! Sigaw nito at naglulumpasay na sa sahig. Baby, hindi ka na pwede doon kasi meron ng may-ari doon. No! Lighthouse! Lighthouse! Protesta nito at lumuluha na rin. Nilapitan ko ang mag-ina. Dumukwang pa ako ng upo para magpantay-pantay kami. Dala ko ang mga art materials na nakalagay pa sa isang box. Ang totoo, sa akin to, isa akong artist. Ang artist name ko ay Lighthouse.
Meron din akong art gallery sa Manila. Maging sa ibang bansa, kilala ang mga gawa ko. Hi Finn, I got something for you. Pinakita ko ang mga art materials. Tumigil naman si Finn sa pag-iyak at tinitigan muna ang mga hawak kong art materials. Maya-maya pa, tumayo ito at tahimik na kinuha ang box sa kamay ko. Nilagay niya ang box sa lamesa at isa-isang tiningnan ang mga ito. Para bang pinag-aaralan niya ang bawat brush at poster paint, crayons at oil pastel na naroon. Lance, nag-abala ka pa pero thank you ah. Kinabukasan maaga akong nagising. Hindi dahil sa alarm sa cellphone ko, kundi dahil sa ingay ng alon na humahampas sa mga bato sa ibaba ng bangin. Ilang linggo na rin ang lumipas mula nang simulan ang renovation ng lighthouse. At ngayon, nakatayo ako sa loob nito habang pinagmamasdan ang paligid. Malinis na ang sahig, napinturahan na ang mga pader. May mga bagong bintana. Hindi na ito mukhang abandonadong parola. Mukha na itong bahay. Napangiti ako habang nakatingin sa hagdan, paakyat sa tuktok. Jane, sa wakas natupad ko na rin. Bulong ko sa sarili ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi nalungkot ang nararamdaman ko. May kung anong kakaibang excitement sa aking dibdib. Dumiretso ako sa shop ni Felicity. Pagpasok ko pa lamang, sinalubong na ako ng amoy ng bagong lutong tinapay at kape. Good morning! Nakangiti niya akong sinalubong mula sa counter. Grabe ha, Lance. Mukhang naging suki ka na nga namin. Napangiti ako. Well, masarap kasi ang kape rito at may gusto akong makita. Ha? Ikaw yun. Bulong ko sa isip ko. Lance? Pukaw sa akin ni Felicity. Agad na parang nagising muli ang diwa ko. Napano ka? Natulala ka bigla. Wala. Gusto ko ring makita si Finn. Ngumiti ako at tinanaw kung nasaan si Finn. Napailing na lang na natatawa si Felicity. At doon na siya bumalik sa counter para ihanda ang usual order ko. Sa isang sulok ng shop, naroon si Finn, tahimik na nagdodrawing sa mesa gamit ang mga art materials na binigay ko noong nakaraan. Lumapit ako sa kanya. Hey, little man. Hindi siya nagsalita, pero sandali siyang tumingin sa akin bago bumalik sa pagguhit. Inilapag na ni Felicity ang order ko. Doon na rin ako umupo kung nasaan si Finn. Actually, may sasabihin sana ako. Kaya rin ako nandito. Nag-angat siya ng kilay. Uy, parang seryoso ah. Napahilot ako sa batok ko. Hindi ko alam kung bakit ako biglang kinakabahan. Tapos na yung renovation ng lighthouse. Talaga? So I was thinking, Saglit akong napatingin kay Finn. baka gusto niyong pumunta roon mamaya. Talaga? Pwede? Oo naman. Para na rin makita ni Finn yung lighthouse na gusto niya. Narinig mo yun, anak? Napangiti si Finn sa amin. Pupunta tayo sa lighthouse. Sandaling tumigil si Finn sa pagguhit. Pagkatapos, tumango siya ng bahagya. Hindi ko napigilan ang mapangiti. Bandang hapon, dumating sila sa lighthouse. Habang papalapit sila sa bahay, kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Felicity. Oh my gosh! Ang ganda! Napatingala siya sa parola.
Ngayon ay kulay puti na ang pader nito at may malalaking bintanang nakaharap sa dagat. May maliit na wooden deck sa harapan at may mga halaman sa gilid. Hindi na ito mukhang lumang gusali. Mukha na talaga itong tahanan. Dahan-dahang naglakad si Finn papasok sa loob. Tahimik siyang tumingin sa paligid, sa sala, sa hagdan, sa malalaking bintana kung saan kita ang dagat. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Parang may kumurot sa dibdib ko. Lance, napalingon ako sa kanya. May kung anong lambot sa mga mata niya habang nakatingin sa paligid. You really turned this place into something beautiful. Napakamot ako sa batok. Well, pangarap kasi ito ng asawa ko noon. Saglit siyang natahimik. Pagkatapos, marahan siyang ngumiti. Sigurado ako na magiging masaya siya kapag nakita niya ito. Hindi ko alam kung bakit pero gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Sa hindi kalayuan, nakita namin si Finn na nakatayo sa harapan ng malaking bintana habang nakatingin sa dagat. Mukhang gusto niya rito. Oo nga. Saglit kaming natahimik. Nakita naman ni Finn ang bakanteng pader na nilaan ko talaga sa kanya kung saan ay dati siyang nag-drawing gamit ang chalk. Finn anak, huwag kang mag-drawing dyan. Relax, Felicity. Para kay Finn talaga yan. Tara, draw anything here. Inabot ko sa kanya ang paintbrush. Sinabayan namin si Finn na nagda-drawing na ng mga flowers sa paligid. Hinayaan ko si Finn na laging bumisita sa akin sa lighthouse para tapusin ang mural art niya sa isang kwarto doon. Gagawin kong art studio ko. Minsan tinutulungan ko siya. Napapangiti ako kasi yung lighthouse ang tinatapos niyang iguhit. May nakatayong babae sa paligid ng bulaklak at sa likod nito ang lighthouse. Hinahampas ng hangin ang buhok nito. Napanganga ako ni Finn. Sa kabila ng kondisyon niya, napakatalentado niyang bata. Isang araw, nagtataka ako kasi hindi na bumibisita si Finn sa akin. May 2 araw na rin, kaya pinuntahan ko si Felicity sa shop nila. Ngunit, sarado na rin ang shop nito. Ah, si Felicity ba yung hanap mo? Sinundo na siya ng asawa niyang si Omar. Po. Ayun na pala, ang huli naming pagkikita ni Felicity. Lumipas ang mga araw, nagbabakasakali pa rin ako. Kaya bumabalik-balik ako sa shop. Pero 3 taon na ang nakalipas. Walang Felicity at Finn na nagpakita. Sa totoo lang nasaktan ako at namimiss ko na rin sila. Isang araw, wala naman akong ina-expect na bisita. Pero may nag-doorbell sa pinto ko. Nang buksan ko, laking gulat ko, si Felicity ang naroon. Kasama niya si Finn na tumangkad na ng bahagya. Felicity. Lance, sorry, umalis kami nang hindi nagpapaalam. Pinatuloy ko sila. Masiglang pumunta si Finn sa hindi niya natapos na mural. Hindi ko yon ginalaw sa loob ng 3 taon. Kung ano ang iniwan ni Finn, ayun pa rin. Nasa sala naman kami ni Felicity at masinsinang nag-uusap. Naikwento rin niya na inasikaso niya ang annulment niya sa ex-husband niya. Yun din ang dahilan kung bakit siya nawala ng ilang taon. Sinasaktan kasi siya nito. Nanggalaiti ako sa nalaman ko, lalo na nang pinakita niya sa akin ang mga pictures ng pang-aabuso sa kanya ng ex niya. Binabati kita. Malaya ka na ngayon. Salamat, Lance.
Bigla namang sumilip si Finn mula sa kwarto ng studio ko. Hey Finn, Tawag ko sa kanya dahil napansin ko siya agad. Lumapit siya at kinuha ang kamay ng mama niya. May pilit ata itong ipinapakita. Look po. Turo nito sa studio ko. Pumunta naman kami sa may studio. Nanlaki ang mga mata namin. Tapos na kasi ang mural art ni Finn. Ang babae na mag-isa lang, ngayon may kasama na itong lalaki at may batang lalaki na nasa gitna nila at magkakahawak sila ng kamay. Kinuha ni Finn ang kamay ni Felicity at ang kamay ko at nasa gitna namin siya. Mama, Papa, Tumingala siya sa amin, saglit, at muling tumuon ang tingin sa mural. Pagkatapos ng tagpong iyon, opisyal ko nang niligawan si Felicity. Hindi nagtagal, sinagot na nga niya ako. Saka hindi na rin naman namin pinatagal pa ang relasyon namin bilang magkasintahan. Ilang buwan lang, nagpakasal kami. Congrats, bud. Nakita mo na ang tunay na lighthouse mo. Bati sa akin ni Bruce. Salamat, bud. Ngiti ko naman kay Bruce. Sa ngayon, masaya na kaming namuhay ni Felicity at Finn sa lighthouse pa rin. Mas lalo pang napuno ng ingay at pagmamahal ang munti naming bahay nang biyayaan kami ni Felicity ng 3 pang mga supling. Naging 6 na kami. Minsan, akala natin kapag namatay ang ilaw ng buhay natin, tuluyan na ring didilim ang mundo. Akala ko noon, hanggang doon na lang ang kwento ko nang mawala si Jane. Parang lighthouse na napundi ang ilaw na nakatingin lang sa dagat, pero wala nang gabay. Pero mali pala ako, kasi may mga ilaw na hindi nawawala, nagpapalit lang ng anyo. Si Jane ang nagbukas ng puso ko sa pagmamahal. Siya ang unang ilaw na nagbigay ng direksyon sa buhay ko. At nang akala ko na wala nang susunod pa, dumating naman sina Felicity at Finn. Hindi nila pinalitan ang ilaw na nawala. Nagbigay lamang sila ng panibagong liwanag. Doon ko naintindihan kung bakit may mga parola. Para ipaalala na kahit gaano kalawak ang dagat at kahit gaano kadilim ang gabi, may ilaw pa ring naghihintay na gagabay sa'yo pauwi. At ngayon, tuwing tinitingnan ko ang lighthouse na ito, ang tahanan namin, alam kong tama si Jane noon. Napaka-romantic nga talagang tumira sa isang parola. Lalo na kung ang mga taong kasama mo, sila na rin ang nagsisilbing ilaw ng buhay mo. Ako si Lance, at ito ang aking Confession Diary.